10 mga pinakamalalaking bulkan sa mundo. Ang bulkan ay isang anyong lupa na naglalabas ng magma, ash at gas mula sa ilalim ng lupa. Mahalaga ito sa paglikha ng matabang lupa at geothermal energy, ngunit mapanganib dahil sa pagsabog na maaaring magdulot ng pinsala at panganib sa buhay at kalikasan. Kung kaya't sa video na ito ay aalamin at pag-uusapan natin ang 10 mga itinuturing na pinakamalalaking bulkan. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Mount Mazama, Oregon, USA. Sa Oregon, USA ay matatagpuan ang isang bundok na minsang tinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakamataas na bulkan sa rehiyon, ang Mount Mazama. Ngunit libu-libong taon na ang nakaraan, ang bundok na ito ay pumutok sa isang pagsabog na nag-iwan ng malaking marka sa kasaysayan at kalikasan. Ang Mount Mazama ay isang stratovolcano o isang uri ng bulkan na nabuo sa paglipas ng maraming taon mula sa mga patong ng lava at abo. Noong kasagsagan nito ay tinatayang may taas itong 12,000 feet, mas mataas kaysa karamihan sa mga bundok sa paligid nito. Pero tulad ng lahat ng bulkan, ang Mount Mazama ay puno ng mga puwersa sa ilalim ng lupa na naghahanda ng malaking pagsabog. Samantala, mahigit 7,700 years na ang nakalipas ay sumabog ang Mount Mazama sa isa sa pinakamalalakas na pagsabog ng bulkan sa kasaysayan. Naglabas ito ng napakaraming lava, bato at abo na tumakip sa kalangitan. Ang abo nito ay kumalat sa malalayong lugar mula sa Canada hanggang Mexico. Sa sobrang lakas ng pagsabog, ang tuktok ng bundok ay gumuho at iniwan ang isang malaking hukay na tinatawag na kaldera. Ang pagguho ay resulta ng pagkawala ng suporta sa ilalim ng bundok dahil naubos ang magma sa ilalim nito. Ang pagsabog ay tumagal ng ilang araw at ang epekto nito ay nadama sa buong rehiyon. Matapos naman ang pagsabog, ang malaking hukay na naiwan ng Mount Mazama ay unti-unting napuno ng tubig ulan at natunaw na yelo. At sa paglipas ng panahon ay nabuo ang Crater Lake na isang lawa na kilala ngayon bilang pinakamalalim sa buong United States na may lalim na 1,949 feet. Gayun din ang Crater Lake ay natatangi dahil sa kanyang malinaw na tubig na nagbibigay ng blue na kulay na tila walang kapantay. Sa gitna ng lawa ay may isang maliit na isla na tinatawag na Wizard Island, isang panibagong bulkan na nabuo pagkatapos ng malaking pagsabog. Sa kabilang banda, ang Mount Mazama ay hindi lamang mahalaga dahil sa laki at lakas ng pagsabog nito. Ang mga ash mula sa bulkan ay naging mahalagang pag-aaral para sa mga sayantipiko na ginamit ito upang maunawaan ang epekto ng mga pagsabog ng bulkan sa klima. Ang pagsabog ay naglabas ng malaking dami ng gas at abo na nagdulot ng paglamig ng klima sa buong mundo sa loob ng ilang taon. Number 2. Parikutin. Noong February 20, 1943, sa isang simpleng nayon sa Michoacan, Mexico ay naganap ang isang kakaibang pangyayari na babago sa buhay ng mga tao roon. Si Dionisio Pulido na isang magsasaka ay nagtatrabaho sa kanyang maisan nang mapansin niya ang kakaibang kilos ng lupa. May usok na umaakyat, may amoy na parang nasusunog na goma at biglang bumuka ang lupa, naglabas ng abo at umalingaw-ngaw ang tunog na tila paputok. Sa loob ng ilang oras ay isang maliit na bunganga ang lumitaw at sa sumunod na araw ay naging bundok ito na naglalabas ng apoy at lava at doon ipinanganak ang Parikutin. Sa mga sumunod na linggo ay mabilis na lumaki ang bulkan. Ang mga tao mula sa nayon ng Parikutin at kalapit na San Juan Parangari Cotiro ay napilitang lumikas dahil unti-unting nilamon ng lava ang kanilang mga bahay at lupain. Pero sa kabila ng pagkawasak ay walang naitalang namatay dahil sa mabilis na pagkilos ng mga residente. Ang bulkan ay patuloy na nagbuga ng lava at abo sa loob ng 9 na taon bago ito tuluyang huminto noong 1952. Umabot ito sa taas na 424 meters mula sa dating patag na lupa. Ang lava na umagos mula sa Parikutin ay nagdulot ng malaking pagbabago sa lugar. Natakpan ng mahigit 25 square kilometers ng lupa at ang buong nayon ng Parikutin ay tuluyang nawala. Sa San Juan Parangari Cotiro, ang simbahan ng nayon ay natabunan din, ngunit ang tore ng bell tower ay naiwan at nakatayo pa rin sa gitna ng makapal na lava. Ang lugar na ito ngayon ay simbolo ng lakas at pagtitiis ng mga tao sa harap ng trahedya. Gayun din ang Parikutin ay natatangi dahil ito ang kauna-unahang bulkan na nasaksihan ng tao mula sa pagsilang hanggang sa pagtigil nito. Maraming sayantipiko mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang dumating upang pag-aralan ito. Dahil sa bulkan ay mas naintindihan ang proseso ng volcanic formation at ang mga panganib na dala nito. Number 3. Mount Tambora. Noong April 10, 1815 sa isla ng Sumbawa sa Indonesia,
Ang Mount Tambora na isang tahimik na bundok ay biglang sumabog. Ang pagsabog nito ang itinuturing na pinakamalakas sa kasaysayan ng mundo. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng matinding pagbabago, hindi lamang sa kalikasan, kundi pati sa kasaysayan ng sangkatauhan. Bago ang pagsabog, ang Mount Tambora ay isang napakataas na bulkan na may taas na 4,300 meters. Ito ay matatagpuan sa isang liblib na isla na bahagi ng Dutch East Indies noong panahong iyon. Ang mga tao sa paligid nito ay namumuhay ng simple at tahimik. Hindi nila inasahan na ang bundok na tila payapa ay magdadala pala ng malawakang pagkawasak. Sa mga unang taon ng 1800s ay may mga naramdaman ng maliliit na lindol at nakitang usok mula sa bulkan. Pero walang sino man ang nakahanda para sa paparating na sakuna. At noong gabi ng April 5, 1815 ay nagsimula ng sumabog ang bulkan. Kaya naman noong April 10 ay dumating ang pinakamalakas na pagsabog. Ang tunog nito ay narinig hanggang 2,600 kilometers ang layo na parang kulog na umalingaw sa isla ng Sumatra. Napakapal ng abo na umabot sa himpapawid sa taas na 43 kilometers at ang araw ay hindi nakita ng maraming araw sa mga kalapit na lugar. Tinatayang ang lakas ng pagsabog ay 10 beses na mas malakas kaysa sa pagsabog ng Krakatoa noong 1883. Ito ang pinakamalakas na pagsabog ng bulkan sa loob ng 10,000 years. Ang pagsabog ay nagdulot ng matinding pagkawasak. Mahigit 71,000 katao ang namatay. Ang 12,000 ay agad na nasawi dahil sa pagsabog, habang libo-libo pa ang namatay sa gutom at sakit na dulot ng abo at pagkasira ng mga pananim. Ang kaharian ng Tambora na matatagpuan sa paanan ng bundok ay tuluyang nawala. Natabunan ito ng makapal na abo at ang mga naninirahan dito ay parang binura mula sa kasaysayan. Ang mga lupaing dating mataba at mayabong ay naging tigang at walang buhay. Ngunit ang epekto ng pagsabog ay hindi natapos sa Sumbawa. Ang mga abo mula sa bulkan ay umabot sa atmosphere at nagdulot ng pagbagsak ng temperature ng mundo. Noong 1816 ay tinawag itong The Year Without a Summer dahil sa kakaibang malamig na klima na naramdaman sa Europe, Amerika at Asia. Number 4. Mount Etna. Sa isla ng Sicilia sa timog ng Italy ay naroon ang Mount Etna na isa sa pinakamalalaki at pinakaaktibong bulkan sa buong mundo. Ang bulkan na ito ay kilala hindi lang sa laki at lakas nito, kundi sa malaking bahagi ng kasaysayan at buhay ng mga tao sa paligid nito. Ang Mount Etna ay isang mataas na bulkan na umaabot sa 3,357 meters ang taas. Isa itong stratovolcano na nangangahulugang gawa ito sa patong-patong na abo, lava at bato mula sa mga pagsabog nito. Halos taon-taon ay may mga maliliit na pagsabog, ngunit paminsan-minsan ay nagkakaroon ito ng malalaking pagsabog na nagdadala ng panganib sa mga bayan sa paligid. Ayon sa mga alamat, ito ang tahanan ng Diyos ng apoy na si Vulcan at ng higanteng si Enceladus na di umano'y nakakulong sa ilalim ng bulkan. Ang mga pagsabog at ingay nito ay tila simbolo ng kanilang lakas. Ang Mount Etna ay nasa silangang bahagi ng Sicilia, malapit sa lungsod ng Catania. Ang location nito ay mahalaga sa mga naninirahan dahil ang lupa sa paligid ng bulkan ay napakayaman at perfect para sa pagsasaka. Ang mga Siciliano ay nagtatanim ng mga ubas, citrus at olive sa paligid ng bulkan, kung kaya't malaki ang tulong nito sa kanilang kabuhayan. Samantala, mula pa noong sinaunang panahon, ang Mount Etna ay bahagi na ng kasaysayan ng tao. Ang mga Griego noong 8th century BCE ang unang nagtala ng pagsabog nito. At noong 1669 ay nagkaroon ng isa sa pinakamalalaking pagsabog. Ang lava ay umabot sa lungsod ng Catania, winasak ang maraming tahanan at nagdala ng matinding sakuna. Pero sa kabila nito ay nagpatuloy ang buhay. Ang mga tao ay nagtayo ng panibagong mga bahay at ginamit ang mayamang lupa upang magsaka. Bukod sa pagiging isang aktibong bulkan, ang Mount Etna ay mahalaga rin dahil sa mayamang lupain na dala ng abo at lava nito. Ang mga naninirahan ay natutong mag-adapt sa panganib ng bulkan, kung kaya't sa halip na takot lamang ang nararamdaman nila, ito rin ay kanilang tinitingala bilang simbolo ng lakas ng kalikasan. Dagdag pa rito, ang Etna ay idineklarang UNESCO World Heritage Site dahil sa kahalagahan nito sa agham, kalikasan at kultura. Number 5. Ichinsky. Sa Kamchatka Peninsula sa Russia ay nakatayo ang isang napakalaking bulkan na tinatawag na Ichinsky Volcano. Isa ito sa pinakamalalaki sa mundo.
Sa mahabang panahon ay tahimik itong nakamasid sa paligid, ngunit sa likod ng katahimikan nito ay nakatago ang mga kwento ng kalikasan, kasaysayan at buhay ng mga tao. Ang Ichynski ay isang stratovolcano, isang uri ng bulkan na nabuo sa paglipas ng maraming taon mula sa lava at tabo ng mga pagsabog. Tumataas ito hanggang 3,607 meters na siyang pinakamataas sa Sredini Range ng Kamchatka. Ang mga katutubo ng Kamchatka, ang Itelmen, ay naniniwala na ang bulkan ay isang sagradong lugar. Para sa kanila, ang Ichynski ay tahanan ng mga espiritu na nag-aalaga sa kalikasan at nagbibigay ng proteksyon sa kanilang komunidad. Bagamat bihira itong pumutok, ang Ichynski ay hindi tuluyang natutulog. Ang huling malakas na pagsabog nito ay nangyari mahigit 8,000 years na ang nakalipas. At ngayon ay makikita pa rin ang mga fumaroles, mga singaw ng gas sa paligid ng bulkan. Ang mga ito ay patunay na buhay pa ang bulkan sa ilalim ng lupa. Subalit hindi lang panganib ang dala ng Ichynski. Dahil nagdadala rin ito ng biyaya. Ang lupa sa paanan ng bulkan ay sagana sa yaman ng kalikasan. Ang mga kagubatan at tundra nito ay tahanan ng maraming hayop at halaman. Bukod pa rito, mayaman ang lugar sa mahahalagang mineral tulad ng peridotite na ginagamit sa paggawa ng alahas at iba pang produkto. Dagdag pa rito, ang Ichynski ay mahalaga sa mga sayantipikong nag-aaral ng bulkan. Ang mga bato, lava at gas na galing dito ay nagbibigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa kung paano gumagalaw at nagbabago ang lupa sa ilalim ng mundo. Sa pag-aaral nito ay natutulungan ng mga sayantipiko na maunawaan ang galaw ng mga tectonic plates at mga posibleng panganib ng bulkan sa hinaharap. Dahil sa kahalagahan ng Ichynski at ng iba pang bulkan sa Kamchatka ay idineklara ng UNESCO ang rehiyong ito bilang World Heritage Site. Ang pagkilalang ito ay nagpapakita ng global importance ng bulkan, hindi lamang bilang isang tanawin kundi bilang isang yaman ng kalikasan at kasaysayan. Number 6. Mauna Loa. Sa gitna ng Pacific Ocean sa isla ng Hawaii ay matatagpuan ang Mauna Loa, ang pinakamalaking bulkan sa buong mundo. Ang pangalan nito na nangangahulugang mahabang bundok ay angkop na angkop dahil sa lawak at haba nito. Ang bulkan na ito ay hindi lamang mahalaga dahil sa laki nito, kundi dahil din sa papel nito sa kalikasan at sa kasaysayan ng mga tao. Matatagpuan ang Mauna Loa sa isla ng Hawaii, ang pinakamalaki sa kapuluan ng Hawaii. Ang bulkang ito ay tumataas mula sa kailaliman ng karagatan. Kaya kung isasama ang taas mula sa ilalim ng dagat, ito ay may kabuuang taas na 33,500 feet. Mas mataas pa kaysa sa Mount Everest. Dahil dito ang Mauna Loa ay itinuturing na pinakamalaking bulkan sa mundo. Kaugnay din nito, ang Mauna Loa ay isang shield volcano na nangangahulugang mababa at malapad ang anyo nito. Ang ganitong uri ng bulkan ay may lava na dahan-dahang umaagos, kaya umaabot ito sa malalayong lugar. Sa dami ng lava na nailabas ng Mauna Loa sa milyon-milyong taon ay halos kalahati ng isla ng Hawaii ay nabuo mula sa bulkan na ito. Dagdag pa rito, ang Mauna Loa ay bahagi ng Hawaiian Hotspot, isang lugar sa ilalim ng lupa kung saan tuloy-tuloy na umaakyat ang mainit na magma. Ang prosesong ito ang nagbubuo ng mga isla ng Hawaii. Ang Mauna Loa ay nabuo higit 1,000,000 taon na ang nakalilipas, ngunit ang unang naitalang pagsabog nito ay noong 1843 at simula noon ay nagkaroon na ito ng higit sa 33 na pagsabog. Ang pinakahuli ay noong November 27, 2022 kung saan dumaloy ang lava mula sa tuktok nito at bumaha sa mga lambak ng isla. Ang mga pagsabog nito ay hindi karaniwang nagdudulot ng malaking pinsala dahil mabagal ang pagdaloy ng lava na nagbibigay sa mga tao ng sapat na oras para lumikas. Karagdagan pa, ang Mauna Loa ay mahalaga hindi lamang sa kalikasan kundi pati sa buhay ng mga tao. Ang lava na inilalabas nito ay nagiging bagong lupa na kalaunan ay ginagamit sa pagtatanim ng mga pananim tulad ng kape at macadamia nuts. Ang mga produktong ito ay bahagi ng pangunahing ikinabubuhay ng mga tao sa Hawaii. Number 7. Tamu Massif. Sa ilalim ng Pacific Ocean ay natutulog ang isang higanting bulkan na kilala bilang Tamu Massif. Sa kabila ng pagiging nakatago nito sa ilalim ng tubig, ito ay isa sa pinakamalaking bulkan na natuklasan sa ating planeta. Ang laki nito ay halos hindi masukat na mas malaki pa sa mga bulkan na alam natin tulad ng Mauna Loa sa Hawaii. Natuklasan ang Tamu Massif noong 2013 ng isang grupo ng mga sayantipiko na pinamunuan ni William Sager na isang dalubhasa sa oceanography.
Dati ay inakala nilang bahagi lang ito ng isang grupo ng mga bulkan, pero sa masusing pag-aaral ay napag-alaman nilang ito ay isang solong bulkan na isang bagay na bihirang-bihira sa ganitong laki. Pinangalanan itong Tamu bilang pagkilala sa Texas A&M University kung saan sinimulan ang pag-aaral tungkol dito. Ang salitang massif naman ay tumutukoy sa malawak at solid formation ng lupa. Samantala, ang Tamu Massif ay matatagpuan sa ilalim ng dagat sa lugar na tinatawag na Shotsuki Rise, southeast ng Japan. Ang lugar na ito ay nasa malalim na bahagi ng karagatan, halos 2,000 meters mula sa ibabaw ng tubig. Sa kabila ng lalim nito, ang lawak ng Tamu Massif ay nakakamangha dahil umaabot ito sa 553 square kilometers, halos kasing laki ng estado ng New Mexico sa Amerika. Bukod dito, ayon sa pag-aaral na buo ang Tamu Massif, mga 145 years na ang nakalilipas noong panahon ng Jurassic. Sa panahong iyon ay nagkaroon ng malalaking paggalaw sa ilalim ng lupa dahil sa mga tectonic plates. Ang tuloy-tuloy na pag-agos ng lava mula sa bulkan ay nagbuo ng napakalaking floor formation sa dagat. Ang pagtuklas sa Tamu Massif ay mahalaga dahil ito ang nagbigay ng bagong kaalaman tungkol sa mga bulkan. Noong una ay iniisip ng mga sayantipiko na ang malalaking formation tulad nito ay gawa ng maraming magkakahiwalay na bulkan. Ngunit sa kaso ng Tamu Massif ay pinatunayan na ang isang solong bulkan ay kayang bumuo ng ganitong laki. Karagdagan pa, mahahanap ang Tamu Massif sa lugar na tinatawag na Triple Junction kung saan nagtatagpo ang tatlong tectonic plates. Ang ganitong uri ng lugar ay bihira at nagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa kung paano nabubuo ang sahig ng karagatan at ang ating planeta. Number 8. Nevado del Ruiz. Ang Nevado del Ruiz ay isang aktibong bulkan sa Andes Mountains ng Colombia na nasa pagitan ng mga probinsya ng Caldas at Tolima. Tumataas ito sa 5,321 meters at natatakpan ng makakapal na yelo. Sa unang tingin ay mukhang kalmado at tahimik ang bulkan, pero sa ilalim nito ay may puwersang naghihintay na gumising. Sa kasaysayan ay tinawag ito ng mga katutubong tribo bilang kumanday o bundok ng apoy dahil sa mga madalas nitong pagsabog. At noong gabi ng November 13, 1985 ay muling nagising ang Nevado del Ruiz. Isang pagsabog ang naganap na nagpakawala ng abo, lava at sobrang init na gas. Dahil dito ay natunaw ang yelo sa tuktok ng bulkan at bumuo ng napakalaking daloy ng putik na tinatawag na lahar. Ang daloy ng putik ay bumaba sa bilis na halos 60 kilometers per hour at winasak ang mga nayon sa paligid ng bulkan. Ngunit ang pinakamalaking nasalanta ay ang bayan ng Armero na nasa lambak malapit sa bulkan. Sa loob ng ilang oras, ang buong bayan na may population na umaabot sa 31,000 ay nalubog sa putik, halos walang natira sa dating masiglang komunidad. Ang mga bahay, puno at buhay ng tao ay tinangay ng mapaminsalang lahar. Ang kwento sa gitna ng trahedya ay tumagos sa puso ng buong mundo. Si Omaira Sanchez na isang 13 years old na batang babae ay natrap sa ilalim ng kanyang gumuhong bahay sa loob ng 3 araw. Habang sinusubukang iligtas siya ng mga rescuer ay naging malinaw na kulang ang kanilang kagamitan para sa mabilis na aksyon. Sa kabila ng lahat ay nanatili siyang matapang at matatag, ngunit kalaunan ay namatay sa hypothermia at pagkapagod. Ang kanyang kwento ay naging simbolo ng kakulangan sa kahandaan ng gobyerno at ang hirap na dinanas ng mga biktima. Subalit ang trahedyang ito ay maaaring naiwasan. Buwan bago ang pagsabog ay nagbigay na ng babala ang mga eksperto. Sinabi nilang ang natutunaw na yelo mula sa pagsabog ay maaaring magdulot ng mapaminsalang lahar. Subalit hindi ito sineryoso ng mga local officials. Hindi rin naipatupad ang tamang paglikas ng mga residente. Ang kawalan ng malinaw na coordination at tamang aksyon ang nagtulak sa trahedya ng Armero. Number 9. Ojos del Salado. Sa kabundukan ng Andes, sa border ng Chile at Argentina, ay nakatayo ang Ojos del Salado, ang pinakamataas na aktibong bulkan sa buong mundo. Sa taas na 6,893 meters, ito ay hindi lamang isang kamanghamanghang tanawin kundi isang lugar na puno ng kwento, kasaysayan at kahalagahan sa agham. Ang pangalan ng bulkan ay nangangahulugang mga mata ng asin dahil sa mga salt deposit na matatagpuan sa paligid nito. Ang mga ito ay tanda ng tuyong kapaligiran ng Atacama Desert, ang pinakatuyong lugar sa mundo. Sa gitna ng desyertong ito, ang Ojos del Salado ay tila nagbabantay sa kalikasan at panahon.
Bukod dito, ang bulkan ay nabuo milyon-milyong taon na ang nakaraan. Bunga ng banggaan ng dalawang tectonic plates, ang Nazca Plate at ang South American Plate. Ang banggaang ito ang nagbunsod ng pagtaas ng mga bundok sa Andes at paglitaw ng mga bulkan tulad ng Ojos del Salado. Sa paglipas ng panahon, ang bulkan ay naging simbolo ng lakas ng lupa at apoy na bumuo sa ating planeta. Samantala, para sa mga sinaunang katutubo ng Andes, ang Ojos del Salado ay hindi lamang isang bulkan. Isa itong sagradong bundok na pinaniniwalaang tahanan ng mga espiritu. Ang mataas at katahimikan nito ay nagbigay ng respeto at takot sa mga tao. Naniniwala sila na ang bulkan ay nagdadala ng proteksyon at nagbibigay ng balanse sa kanilang mundo. At noong 1937, sina Jan Alfred Szczepański at Justin Wojsnis na dalawang climber mula sa Poland ang unang naitalang nakaakyat sa tuktok ng bulkan. Bagamat hindi kasing hirap ng ibang bundok ang pag-akyat sa Ojos del Salado, ang taas at manipis na hangin ay malaking hamon. Ang kanilang tagumpay ay nagbigay inspirasyon sa iba pang mountaineers mula sa iba't ibang panig ng mundo. Bagamat hindi ito madalas pumutok, itinuturing pa rin ang Ojos del Salado na isang aktibong bulkan. Ang huling pagsabog nito ay tinatayang naganap mahigit 1,300 years na ang nakalipas. At hanggang ngayon ay may lumalabas pa ring singaw at gas mula sa lupa, tanda na buhay pa rin ang bulkan at maaari itong muling sumabog. Number 10. Mount Erebus. Sa gitna ng nagyeyelong Antarctica sa isla ng Ross ay matatagpuan ang Mount Erebus, isang aktibong bulkan na tila apoy sa kalagitnaan ng yelo. Tumataas ito ng hanggang 3,794 meters at kilala dahil sa kakaibang lawa ng kumukulong lava sa loob ng bunganga nito. Kahit napapaligiran ng yelo at lamig, ang Erebus ay patuloy na nagbibigay init at nag-aalok ng mga kwentong puno ng misteryo, agham at trahedya. Samantala, noong 1841 ay isang explorer na si Sir James Clark Ross ang unang nagbigay ng pangalan sa bulkan. Pinangalanan niya itong Erebus mula sa kanyang barko. Ang pangalang ito ay mula rin sa Greek mythology, kung saan si Erebus ay ang Diyos ng kadiliman. Ang bulkan ay nagdadala ng parehong image, isang lugar ng apoy na nagbibigay liwanag sa gitna ng malamig na dilim ng Antarctica. Subalit ang Mount Erebus ay hindi ordinaryong bulkan. Sa loob ng bunganga nito ay may lawa ng lava na patuloy na kumukulo. Napakabihira ng ganitong lawa at isa lamang ang Erebus sa iilang bulkan sa mundo na may ganito. Ang lava lake nito ay parang isang buhay na nilalang na palaging gumagalaw at naglalabas ng init sa ilalim ng yelo. Dahil sa kakaibang katangiang ito ay naging mahalagang lugar ang Erebus para sa mga sayantipikong nag-aaral ng bulkan. Natutulungan sila nitong maunawaan kung paano gumagana ang mga proseso sa ilalim ng lupa, pati na rin ang epekto ng bulkan sa ating planeta. Dagdag pa rito, noong November 28, 1979, ang Erebus ay naging bahagi ng isang nakakalungkot na kwento. Ang Air New Zealand Flight 901 na isang eroplano na may sakay na 257 katao ay bumagsak sa gilid ng bulkan. Ang flight na ito ay isang sightseeing trip na naglalayong ipakita sa mga turista ang tanawin ng Antarctica. Ngunit dahil sa pagkakamali sa ruta ay bumangga ang eroplano sa Erebus at walang nakaligtas sa aksidenteng ito. Ang trahedya ay nagdala ng atensyon sa Erebus at naging bahagi ito ng kasaysayan. Ang pangalan ng bulkan ay hindi na lamang nauugnay sa kalikasan, kundi pati na rin sa malungkot na alaala ng aksidenteng ito.